Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas tautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. Oh, day, gano ka? Ang akong anak gidinggi, tabagi ko guyat. Day, dugay na akong isilbiya sa kahinginan nga mugamit kitang Sedlinimit Oil kay mauni tinuon nga mutabang nato. Ang pagsalig sa mga produkto sa Sed Marketing o sa Sedlinimit Oil may usa sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Labi na jud sa dinggi, way lamok na makaduol nimo kung mugamit ka sa Sedlinimit Oil. Sukad karon guyat, mugamit ako sa Sedlinimit Oil ug ang akong tibuok pamilya kay dako kaayo gasto kung madenggi ka. Sedlinimit Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated. Kini si Goliath. Aduna ko'y bagong na-discover nga produkto sa Sed Marketing. Kini mao ang Sed Panyawan Coffee. Lahi kini nga klase sa kape. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, swabe o espiso ang timpla niini. Ang Sed Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kung tinto ka na. O kini makapalagsik sa atong kalawasan. Busa, mag-Sed Panyawan Coffee na kita. Sed Panyawan Coffee, produkto sa Sed Marketing Incorporated. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, Tambucho, refrigerator, martilyo, kutsilyo, gripo, araro, gero, aparador, pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao. Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho. Kung di ka kainom, mura magluya na ka? Murag luya-luya, lahi ra gyud. Tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Benji Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa atuang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita, agi og pagsuporta sa advokasya sa Department of Migrant Workers kon DMW sa paglig-on sa kaalam sa mga OFW og ilahang mga pamilya sa pagdumala sa ilahang nga gikatakda nga mga negosyo. Ang Department of Science and Technology kon DOST Region 7 ni bisita sa DMW 7 ug nagbutang og standi nga nagpakita sa ilahang nga IFWD PH program. Diin ang mga programa gikan sa DOST nga usa ka lain nga intervensyon sa gobyerno nga makatabang sa mga OFW ug ilahang nga mga pamilya pagsugod og negosyo nga nakabase sa teknolohiya. Ang DMW Region 7 nagsugod na sa pag-endorso sa mga negosyo nga gipanag-iya sa mga OFW ngadto sa DOST Region 7 ilawom sa IFWD PH program alang sa dugang tabang og interbensyon. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Benji Tanghian, DYHP, Tatak RMN. Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tablia. Sa kaumutong kalami, walay mudili, sa Don Pepe nga tablia, kini mao'y paborito. Mag Don Pepe. Don Pepe Tablia, charap ni bay, kung makatilaw ka, magpangita ka! Amo na ng sulo mo, pre. 3 moves na lang, mati ka naman. Daw hina lagi memorya kag diskarte ko, prehaw. Pirmi lang kaya perdisi mo sa chess. Mag-Luther Max Coffee ka, pre. Nagapatan na sinis memorya kaga nagapakalma sang aton modo. Kita mo mga moves ko? Pang-master, kag chill-chill lang kay ti. Kataway sa pensar ko. Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1 hanggang 41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata." "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin nyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin nyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura. "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon pa man, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya ay hindi mula sa Diyos." Sumagot sila,
Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga pariseyo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyo at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.